Hi everyone, I'm your instructor, Marilyn Epicol. So for today's video, I'll be discussing about chemical reactions. So this is for chemistry lecture weeks number 11 to 12. Okay, so before we start, discuss muna natin yung ating mga learning objectives. So at the end of this video, students must be able to write a balanced chemical equation and identify the type of chemical reaction between two or more substances. So pag sinasabi nating balanced equation sa chemistry, di ba, typically familiar tayo sa math na pag sinabi nating equation, meron tayong equal sign, parang 1 plus 1 equals 2. So sa chemistry naman, ang ginagamit natin, instead of the equal sign, gumagamit tayo nito, yung arrow. Yung arrow, ang ibig sabihin nito, para siyang equal in the sense, pero ibig sabihin na to produces. Yan. So, pag sinabi nating balance equation, basically, you have the same number of atoms for each element in the reactant. So, ibig sabihin po niyan, dito po sa ating balance equation, ito po yung tinatawag natin na reactant side. Okay? Lahat po yan ay reactant, yung nandito sa left side. And then yung nandito sa right side natin, ang tawag naman dito ay yung product side. Okay? Sinabi nating reactants, ito yung mga elements, okay, na nagre-react together. Pwede natin siya i-combine. So kapag pinag-combine natin, ano yung nagiging result nun? So ito po yung nagiging product. So for example here, ito po yung ating chemical equation. Meron tayong H2. Yung G dito, ibig sabihin yan, it means it's gaseous state. Ibig sabihin, gas po siya. Yun ang kanyang state. Remember, meron tayong tatlong states of matter. Meron tayong solid, liquid, or gas. Pag S yan, it's solid. Pag L, liquid. Pag G, gas. Minsan, meron din kayong makikita na AQ. Ang ibig sabihin ng AQ, aqueous. Ang ibig sabihin nun, yung element na yon tinunaw siya sa water. Okay? So, for example here, meron tayong H2 plus O2 produces H2O. Okay? So, kung mapapansin nyo, malalaman natin yung number of atoms no, depende dun sa ating subscript at depende dun sa number na nandun sa unahan ng ating element. So for this case, tingnan muna natin yung mga subscripts niya. Okay, so dito sa reactant side, meron tayong dalawang element, yung ating hydrogen at saka yung ating oxygen. So sa nakikita natin dito, ang subscript ng H ay 2, ibig sabihin meron tayong dalawang atoms ng hydrogen. And then ito naman yung O2, so meron tayong subscript na 2, so meron tayong 2 atoms of oxygen. So pag pinagsama daw natin yung dalawang yun, 2 atoms of hydrogen and 2 atoms of oxygen, makakapag-produce tayo, makakagawa tayo nito. H2O, or in this case, yung water. So this is the chemical symbol for water. Pero dito sa ating product side, kung mapapansin nyo, yung subscript na 2, para lang to sa H. Ibig sabihin, meron tayong dalawang atoms for hydrogen. Pero yung oxygen natin, wala tong subscript. Okay? So, ibig sabihin, isa lang yung ating atom. So, 1. Now, in this case, hindi natin to pwedeng sabihin na balance yung equation natin. Kasi, although yung H nila is magkaparehas for the reactants and the product, pero pagdating dito sa oxygen, magkaiba sila. So para masabi natin na balance yung equation, dapat parehas na 2 yung oxygen dito. But in this case, hindi. So kapag ganito, ang ginagawa natin sa kanya is binabalance natin siya. Okay? So para mabalance natin siya, kailangan nating magdagdag ng coefficients. So kung mapapansin natin dito, ang ginawa ko is nagdagdag ako ng 2 dito sa unahan ng hydrogen, ng H2, sa reactant side. And then, naglagay din ako ng 2 dito sa ating product side. Okay, so pag ganito, ang gagawin natin, yung number dito sa unahan, dun sa unahan ng element natin, imumultiply natin siya dito sa subscript. Okay, so ibig sabihin nito, meron kayong 4 atoms of hydrogen sa reactant side. And then sa oxygen natin, well, hindi ko yan ginalaw, so meron tayong 2. Yan. Now, sa product side, dito again, imumultiply natin yung ating number doon sa ating subscript. So sa case na to, again, 2 times 2 gives you 4. And then sa oxygen naman, kapag ganito na wala kayong nakikitang subscript, ang ibig sabihin nito, ang subscript niya ay 1. So yung subscript na 1, pag minultiply natin sa 2, it will give you 2.
So, kung sa nakikita natin, no, parehas na ngayon yung bilang ng hydrogen and oxygen atoms doon sa reactant side and doon sa product side. So, in this case, pwede na nating sabihin na balance yung ating equation. Okay, so in principle, pag sinabi nating balance equation, parehas yung bilang ng mga atoms mo sa reactant at saka doon sa product side. Okay, so now let's have some more examples here. So the chemical reaction of methane gas, CH4, and oxygen gas, O2, produces the gases carbon dioxide and water. Sa chemical equation, pag sinabi nating end, okay, ito yung plus, okay, na symbol. So ito, pwede natin itong gawing plus symbol. Yung produces, okay, ang ibig sabihin nito, ito yung symbol na arrow. Yan, yung arrow na papunta siya sa right side. Okay, so write a balanced chemical equation for this reaction. Okay, so gawin natin siya, no? Ito yung base dito sa ating problem. Sulat muna natin yung ating equation. So meron tayong CH4 plus O2. Ito yung sinasabi ko kanina na methane gas, CH4. Yung N, ginawa ko siyang plus and oxygen gas, O2. So ito po siya. Okay? And then yung produces, ginawa ko po siyang ito yung arrow na papunta sa right. Right? Okay, and then same thing, ganoon din ang ginawa ko dito sa carbon dioxide and water. So yung N, pinalitan ko lang din siya ng plus. So naging ganito po yung ating equation. So if you notice, ito, naka-gaseous state sila, and then sa water natin, naka-liquid state. Okay, so gagawin natin, bibilangin muna natin yung bilang ng atoms mo per element for the reactant and the product side. So usually ang ginagawa ko dyan, gumagawa ako ng table katulad nito. And then nilalagay ko yung aking element. Okay? So here ay meron tayong tatlong elements, carbon, hydrogen, and oxygen. Yan. So kaya tatlo to, CHO. Then, bibilangin ko siya isa-isa. So ito yung C, wala naman ako nakikitang number sa unahan. At since wala siyang subscript, ibig sabihin meron lang siyang one atom. Yung hydrogen naman, meron tayong 4 kasi given ng ating subscript. And then sa oxygen na ating subscript ay 2, kaya po ito naging 2. Now sa product, okay, so again yung sa C, wala tayong number sa unahan, so that means 1 lang ang ating atom. Ang ating oxygen dito ay, okay, dalawa yung oxygen natin. Isa itong sa side na to, saka dito. Okay, so dito, sa side na to, sa H2O, isa lang yung ating oxygen. So 2 plus 1 will give you 3. And then sa hydrogen natin, again, subscript ng H mo ay 2. Kaya yan po ang nakalagay dyan as the number of atoms. So sa nakikita natin, no, hindi po siya balance. Okay? So although magkapareha sila sa carbon, magkaiba yung bilang ng ating hydrogen and ating oxygen. So in this case, since hindi siya balance, kailangan natin siyang i-balance manually. Now, ang mahirap lang dito is that trial and error method siya. Okay? So, kailangan natin maging patient sa pagkuha ng mga values natin. Okay? So, sa case na to, ang gagawin ko muna is this. Okay, so pakita ko sa inyo. So, ang ginawa ko dito first is, ito muna yung binalance ko. Tinry kong i-balance. So, naglagay muna ako ng subscript na 2 dito sa H2O. Okay? So, pag ganyan, ang mangyayari, ang mababago na values, yung nandito sa product. So, itong reactant side, walang nabago. Okay? Kasi dito lang naman siya may nabago. So, kapag naglagay ako ng 2 dito, ito magiging 2 times 2 will give me 4. Okay? And then, yung oxygen ko magiging 2 times, ito, yung subscript ng oxygen is 1. So, 2 times 1 gives you 2. So, ang mangyayari dito, since ito ngayon ay 2 na, okay, so di ba dito 2 na siya yung oxygen. Ipa-plus ngayon natin siya dito sa oxygen na nandito sa kabila. Okay, so 2 plus 2 will give us 4. Okay, so sa step na to, ang nangyari, na-balance ko na yung carbon at saka yung aking hydrogen. So okay na itong dalawa. Now, ang nagiging problema ko ngayon, pagdating dito kasi sa kabilang side, yung oxygen ko ay 2 lang. Okay? Dito sa reactant side. So, anong pwede kong gawin? Anong pwede kong i-multiply dito para maging 4 siya? Okay? So, pwede kong i-multiply dito ay 2. So, therefore, ang gagawin ko dito, maglalagay ako ng 2 dito sa unahan ng O2. Okay? So, pag ganyan, ano mangyari? Magiging 2 times 2 will give me 4. Okay, so now, parehas na yung bilang ng carbon, ng hydrogen, at saka ng oxygen. So therefore, we can now say that this equation is balanced.
Okay, so ganun po. So paisa-isa lang po yung ating pagbabalance. So paisa-isa lang nung gagawin natin na changes. Okay, so wag muna kayo agad mag-add ng mga numbers, ng mga coefficients. So ang gawin nyo muna, mag-try muna kayo sa isa and then isusulat nyo ulit kung ilan yung element for that side. Okay, kung ilan yung atoms per element on that side. Okay, so let's have another example. Acetylene C2H2 is used to produce high temperatures for welding by reacting it with O2 to produce CO2 and H2O. So all of the compounds are gases. So lahat daw yan ay naka-gaseous state. So write a balanced chemical equation for this reaction. Okay. So ang sabi dyan, napoproduce daw yung CH2 kapag nag-react siya. Okay, yung CH2 daw, kapag nag-react siya with O2, okay, so meaning etong dalawa na to yung ating reactants. Okay, so ipa-plus natin siya. Ito yung napoproduce nila, so gagamitin natin yung symbol na to. Okay, and the CO2 and H2O. So yung N, papalitan ko siya ng plus. So ngayon, magiging ganito equation ko. CH2, C2H2 plus O2 produces CO2 plus H2O. Okay? So lahat yan ay gases. Now, yung paglalagay ng mga states dito, actually, optional naman yan. So, depende na lang sa inyo kung gusto nyo ilagay. Pero para hindi kayo malito, pwede rin naman na hindi nyo na rin siya isulat. Okay? So, para mas makafocus lang kayo doon sa pagbabalance ng equation. Okay? So, bilangin natin yung bilang ng reactants niya at saka yung doon sa product side. Okay, so meron tayo again three elements, so carbon, hydrogen, and oxygen. So dito ang subscript ng C ay 2, ang subscript ng H ay 2 rin, ang oxygen mo ay 2. So lahat sila ay 2. Sa product side, okay, so tingnan natin, meron tayong C ay 1. Ang H po natin ay ito, meron siyang subscript na 2. And then dito, meron kang O2, dalawang beses nag-appear yung oxygen. Pero dito, ang subscript niya ay 1. So 2 plus 1 will give you 3. Ayan. So by looking at this, ibig sabihin, kailangan natin galawin itong part dun sa carbon at saka dito sa oxygen. Okay, so, pero pag ganito, huwag kayong matataranta, isa-isahin nyo lang muna. Kasi nga, like what I've said, trial and error to. Pwede kasi na maapektuhan din yung value ng H ninyo. Why? Kasi kung sa nakikita nyo dito, yung H kasama siya dito sa oxygen. Okay, so on this side. And then dito naman, yung H kasama naman ng carbon. So, during the process, possible na ma-change nyo rin yung value ng hydrogen. Okay, so let's look at this. So, ang pwede ko munang gawin dito, ang una kong ginawa is naglagay muna ako ng 2 dito sa CO2. Okay, so pag ginawa ko yan, magiging ganito na yung values niya. Okay, so 2 times yung subscript ng carbon dito is 1, kaya to naging 2. And then yung oxygen natin magiging ano, this is 2 times 2 magiging 4, plus yung 1 dito magiging 5. Ayan. So, by looking at this, pwede natin sabihin, okay, na-balance na natin yung carbon at saka yung hydrogen. Okay. Now, ang challenge is yung oxygen. Kasi dito 5 siya, pero dito sa kabila 2 lang. Okay. So, sabihin, kailangan na natin naman ulit mag-add ng another coefficient. Okay. So, ang next step na ginawa ko dito is ito naman. Ang ginawa ko is yung dito sa kabilang side. Okay, dito sa H2O, naglagay ako ng another value which is 2. So, pag ganito na nagdadagdag kayo, i-check nyo ulit yung bilang nyo. Okay? So, mag-start ako ulit sa carbon. So, for my carbon, 2 pa rin siya. Okay? So, walang nabago. And then, yung oxygen mo dito, magiging 2 times 2 is 4. And then, plus ito, meron kang 2 times 1 is 2. So, 4 plus 2 gives you 6. Okay. Now, yung hydrogen mo dito, naging 2 times 2 gives you 4. Ayan, so na-balance mo nga yung carbon, but hindi pa rin balanse yung iyong hydrogen and oxygen. Okay, so anong pwedeng mangyari? Ibig sabihin, pwede na naman akong gumalaw dito. So this time, gagalawin ko naman yung dito naman sa reactant side. So ang ginawa ko is that nag-add ako ng another 2 dito sa kabilang side, this time sa C2H2. Okay, so tingnan natin kung ano magiging changes. So sa reactant side ang gagalawin ko ngayon. So, meron akong 2 times 2 for carbon, I have 4. And then, ang hydrogen ko ngayon magiging 2 times 2, magiging 4 din. And then, yung aking oxygen ay magiging 2. Okay. So, at this point, hindi pa rin siya balance. Okay. So, kasi although parehas na si hydrogen natin,
Pero yung ating oxygen at carbon, hindi pa rin sila magkaparehas ng values. Okay, so that means, kailangan ko na naman ulit maghanap ng possible na coefficient. Okay, so this time naman, ang ginawa ko, nag-add ako ng 3. Okay? Dito sa O2. Okay, so pag ganyan, ang nangyayari, ang basihan ko niyan is dito eh. Dito ko siya pinagbasihan. Tingnan niyo to, 6 and 2. Ang 6 pag dinivide mo sa 2 ay 3. So kaya ako nakuha tong 3 na inad ko dun sa O2. Okay, so now, bibilangin natin siya ulit. Okay? So for the carbon, that's 2 times 2 gives you 4. Hydrogen mo, 2 times 2 gives you 4 again. And then oxygen mo rito, magiging 3 times 2 is equal to 6. Okay, so ibig sabihin ito, itong dalawa na balance na. Pero dito sa kabila, hindi. Okay, so meaning meron akong kailangan na naman i-adjust. Okay, so like what I've told you, this is a trial and error method. So this time, ang ginawa ko namang 4. Okay, ito, instead na kanina di ba 2 siya, ngayon ginawa ko siyang 4. Okay, so when that happens, ganito ang mangyayari. Check ulit natin yung sa product natin. So, C times, meron ka ditong 1 times 4 gives you 4. And then, ang hydrogen natin is 4 pa rin, okay, kasi 2 times 2. And then, ang oxygen natin this time ay 4 times 2 gives you 8. Plus yung 2 dito, meron kang 10. Ayan, okay. So, medyo malapit-lapit na kasi yung carbon mo at saka hydrogen mo ay na-balance na. So, ang kailangan mo na ngayon balansehin is ito na lang, yung oxygen dito sa left side mo at dun sa right side. So, pag ganyan, ang pwede natin gawin dito, as you can see, ano ba yung common factor nitong dalawa? It's actually 2. So, pwede kong tanggalin itong 3 and then palitan ko siya ng ibang number. Okay, so since dito, nagawa ko na to na 10, okay, so hindi ko na to babaguhin. Kaya ang i-adjust ko na lang ay ito, yung oxygen dito. Now, tingnan natin. Dito ang subscript mo ay 2. Okay, so ang pwede mong gawin dito, itong 10, i-divide mo siya sa 2. Kaya pwede mo tong palitan ng 5. Okay, so instead na 3, gagamit ako ng 5. So now, double check natin sa reactants. So for carbon, you have 2 times 2, you have 4. And then sa hydrogen, 2 times 2 equals 4. And then sa oxygen, meron kang 5 times 2 equals 10. Okay, so now as you can see, balance na siya kasi parehas na yung bilang ng carbon, hydrogen, and oxygen. So therefore, this equation is now balanced. Okay, so medyo kailangan talaga ng maraming patience pag ginagawa to. Kasi, ano siya trial and error method talaga siya. Okay, so sometimes meron kang kailangan baguhin doon sa mga numbers na initially nilagay mo na. Okay, let's have another example. So this is example number 3. So medyo mahaba-haba itong equation na to. Now, kapag ganito po yung ating equation, ito yung sinasabi ko kanina na may EQ, ibig sabihin ito is an aqueous solution. Ibig sabihin no, nakahalo po siya sa water. Okay, so again, pwede natin skip na lang itong mga parts na to. Pwede natin alisin yan para hindi kayo malito. Now, ang tricky part lang dito, kapag meron katulad nito, okay, naka-open close parenthesis. Pag ganitong naka-open close parenthesis ka, ibig sabihin nito, yung subscript mo sa labas, imumultiply mo doon sa subscript sa loob. Okay? Ganyan po siya. Alright, so let's list down all our reactants and products. So meron tayo ditong 5 elements. Meron tayong sodium, potassium, oxygen, manganese, and magnesium and chlorine. Okay. So tingnan natin tong sodium dito. So sa sodium, ito pong ating subscript. So meron tayong 3. Potassium mo ay 1 kasi wala siyang subscript dito. And then ang oxygen mo ay 4. Ang magnesium mo ay 1 at ang chlorine mo dito ay 2. Okay. Now sa product side, okay, so dito tayo, magnesium mo, okay, you can do it as depende dun sa dun sa order. Okay? So, pwede mong isulat parehas lang, make sure pagkakatapat lang siya yung mga elements mo para hindi ka malito mag-trace. So, for Mg, you have 3. And then for phosphorus, remember yung phosphorus dito ay nasa loob ng parenthesis. So, meron kang subscript sa labas. So, ibig sabihin yung subscript mo sa loob, multiply mo doon. So, 1 times 2 gives you 2. Okay? Next, meron tayong oxygen. So, yung oxygen mo, meron siyang subscript na 4. So, 4 times 2 will give you 8. Yan. And then, yung sodium natin is 1. And then, yung chlorine natin is 1.
So as you can see, it's all messed up. So walang magkaparehas na value sa kanila. So medyo challenging po itong sagutan. Okay, so depende na lang po sa inyo kung ano yung gusto nyong tactic. Yung iba, pwedeng gawin is that pwedeng dito kayo magsimula kasi ito ay 3. So meaning ito, pwede nyo na ito unang galawin yung sa ating product side. Okay, so kaya yun ang inuna ko. Okay, kasi dito, NA3, so ito muna pinagparehas ko. Okay, so now, check natin. So, here you have 3Na, ayan. And then yung CL mo, remember yung CL mo dito ay 1. So 1 times 3, kaya ito yung CL mo naging 3. Okay, so parehas pa rin ito yung potassium, oxygen, and magnesium. Now, so ibig sabihin dito, ang nabalance lang natin na ito lang sodium. Okay, so meron pa tayong kailangan ibang dapat i-balance. So, ang gagawin ko naman this time, mag-a-add naman ako doon naman sa ating reactant side. Okay, doon sa reactant side natin, ang ginawa ko, pinagsabay ko na, itong sa sodium naglagay ako ng 2, and then sa magnesium naglagay ako dito ng 3. Okay? So, let's see. Okay, so ito ay 2 times 3, so ito ay 6. Yan. And then, ang potassium natin, this is subscript niya ay 1. So, 1 times 2 gives you 2. And then, for your oxygen, meron ka ritong 4. Pero since meron kang number sa unahan, imumultiply mo yan. So, 2 times 4 gives you 8. Yan. And then, dito naman sa magnesium chloride, so meron tayong 3 for magnesium. And then, ang chlorine natin ay 3 times 2 will give you 6. Okay. So, base po dito, ang nabalance na natin so far is ito. Yung potassium natin, yung phosphorus natin, and then yung ating oxygen, and yung ating magnesium. Okay, so nakatatlo na tayo. Pero kailangan pa natin i-balance ang sodium and yung ating chlorine. Okay, so by looking at this, ano yung pwede natin gawin para yung chlorine dito, yung sodium dito ay maging 6. So, sabihin ito, pwede natin itong alisin, papalitan natin to. Okay, para maging 6 din siya katulad nito. So, kaya ang ginawa ko dito, pinalitan ko to ng 6. Okay, so pag pinalitan ko siya ng 6, ganito na mangyayari. So, magkakaroon tayo ng, as for the sodium, that's 6. And then for chlorine, that's also 6. Okay? And then dito naman, wala namang nabago. Okay? Dun sa magnesium, oxygen, and phosphorus. Okay? So therefore, in this case, parehas na yung numbers ng atoms sa reactant side and sa product side. So that means this equation is already balanced. Right? Okay, now let's move on to the types of chemical reaction. Okay, now sa types of chemical reaction, meron po tayong 4 different types. Okay, actually 5 siya, but yung typical na chemical reaction actually 4 lang siya. So yung first one is called as the combination reaction. So sinasabi dito, you have 2 or more elements or compounds bond to form one product. Okay, so kung parang sa addition, nag-a-add lang kayo. Okay, so makikita nyo yung plus sign dun sa left side ng ating chemical equation. So ito yung pinaka parang left side mo. So mapansin nyo dito, this one is just like saying you have sulfur when combined with oxygen gas will give you sulfur dioxide. Okay, so ito ay combination reaction. Itong dalawang elements natin to or compounds na to, kinambine natin siya to form this compound. Okay, so parang addition lang siya pagdating sa math. Now, yung second one is sinasabi nating decomposition reaction. So, a reactant splits into 2 or more simpler products. So, yung reactant po natin nandito sa reactant side, parang nag-breakdown siya into 2 different products. Okay, so for instance, ito, 2HGO. Okay? So, itong symbol na to, pag meron kayo nakikitang symbol na triangle, it means heat. Okay, sabihin, nag-apply tayo ng heat. So, sinunog natin tong HGO para ma-form itong dalawang simpler substances na to. So, you have 2Hg plus O2. Okay, so ano napansin nyo? Para siyang kabaligtaran ng, yung kanina, yung combination reaction. Okay, so kabaligtaran siya. Sa combination reaction, yung plus, makikita nyo sa left side. Sa decomposition reaction, makikita nyo siya sa right side. Okay, sa right side ng inyong chemical equation. And then we also have what we call as a single replacement reaction. So reacting element switches place with an element in the other reacting compound.
So sa single replacement reaction, from the word itself, single replacement, meron tayong isang compound or isang element na pinapalitan doon sa reaction natin. For example, meron tayo ditong zinc plus 2HCl. Okay, it produces H2 plus zinc Cl2. Okay, so ano napansin nyo? Dito, ang nangyari itong zinc, pinalitan niya yung hydrogen, kaya niya nandito sa reactant side. Pagdating dito, humiwalay si hydrogen and then ang nakasama na ni chlorine is yung zinc. Okay, so yung dating pwesto ni hydrogen dito, pinalitan siya ng zinc. Okay, so yan yung single replacement. So similarly, pag sinabi yung double replacement, ibig sabihin, dalawa na. Hindi lang isang element or isang compound ang pinalitan, kundi dalawa na siya. So sa positive ion, the positive ions in the reacting compound switch places. Okay, for example, ito, yung barium chloride plus sodium sulfate, ano nangyari? Nagkapalit siya pagdating dito sa products natin. So, dati ako combination ni barium is nitong si chlorine, pagdating dito, naging yung sulfate na. Okay? And then, ito naman yung chlorine, I mean yung sodium, ang naging ka-combination naman niya, itong chloride na. Okay? Yung chlorine na. So, as you can see, ganyan po yung double replacement reaction natin. Okay? So, nagkakapalit yung ating mga ions. Okay? So pagdating naman sa combustion reaction, as you can see, energy is emitted when heat is applied. So for instance, meron tayo ditong dalawang reactants, yung methane plus O2 gas. So pag ito, we apply heat, okay, nagpo-form siya ng other elements such as your carbon dioxide and your water. Yung water dito ay gaseous state. Ibig sabihin, this is a water vapor. Okay, so hindi talaga siya yung water na liquid, ha? Yung water vapor siya. Okay, and then it produces energy. So from the word itself, combustion, di ba pag combustion, ibig sabihin may fire, may pagsabog. Okay, so yung fire na yon, you have energy that is present in that fire. Okay, so halimbawa kapag nag-i-ignite tayo ng ng kalan, okay, kung gumagamit kayo ng gas stove, so kapag nag-apply tayo 'di ba ng heat, yung heat na galing dun sa igniter natin, okay, so pag nilapit natin siya dun sa methane gas at nahalo dun sa oxygen in our air, nagfo-form siya nito ng energy. Okay? So there you go. So yun po yung ating pong video lesson for today. So right now, you have homework number 8. So naka-Google Forms din po siya. So napakadali lang pong sagutan po niyan. Ang deadline po nito is on Sunday, November 17. So please make sure to answer this before the set deadline. So mas maganda kung masagutan niyo siya before that. And mas maganda kung sasagutan niyo to is pagkatapos manood ng video lesson na to para makita ninyo para masundan ninyo kung paano siya ginagawa at paano siya pinuput into actual practice. Alright? So with that, guys, thank you so much and I'll see you guys on my next tutorial video.